Tahimik ang gabi nang matagpuan ni Lino ang lumang parol sa gitna ng abandonadong bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit parang may bumubulong na buksan niya ito. Nang sindihan niya ang parol, malamig na hangin ang biglang umikot sa kanya, tila humahaplos sa kanyang balat na may kakaibang lamig. Sa bawat pagkislap ng ilaw, may mga anino sa paligid na dahan-dahang lumalapit, parang mga nilalang na walang buhay ngunit puno ng galit. Pinilit niyang huwag tumingin, ngunit parang hinihigop siya ng liwanag na nagmumula sa parol. Ang mga anino, mahahaba ang mga daliri, walang mukha, at tila lumulutang sa hangin na parang usok. Isa-isang nawala ang tunog ng gabi, walang kuliglig, walang hangin. Parang pinatay ng mga anino ang lahat ng buhay sa paligid. Nang tumingin siya sa salamin, hindi na siya si Lino. Ang mukha niya, parang usok na nilamon ng dilim, unti-unting naglalaho ang kanyang pagkatao. Ang mga anino ngayon ay nasa loob na ng balat niya, gumagapang, sumisiksik sa bawat ugat, at unti-unting kinokontrol ang kanyang katawan. Sinubukan niyang patayin ang parol, ngunit lalo pang tumindi ang liwanag na nagmumula rito, parang apoy na hindi mapatay. Sa huling sandali, narinig niya ang mga bulong na malamig at malakas. Ikaw na ang ilaw. Pagkatapos, wala nang natira kundi ang parol na kumikislap. Naghihintay ng susunod na magdadala nito, handang lamunin ang sino mang magtatangkang sindihan ito.